Magandang hapon po. Unang-una po, papakilala lang rin po ako. Ako po si Diana Deres. Mula po kami sa paaralan ng Lasal Dasma. Okay. Bale po, ang project po na to is pang diskurso po namin na ang pinakapag-aaralan po namin is yung pagtakbo ng barangay o lalo na po sa mga tanod. Okay. May 10 tanong lang naman po kami na mabilis. Okay, sige. Tingin lang po namin pangalan ninyo at posisyon. Okay, ako si Jomar Pabroques, ang barangay secretary dito sa Dasma. Sa barangay San Juan. Ayan. Unang tanong lang po is kung gaano katagal na po kayo dito? Nagsimula ako dito noong 2013. Pagkaupo ng kapitan namin kay ABC, kasama na ako dito. Kaya almost 13 years na nakaupo. Dito naman po sa barangay, gaano katagal na po kayo naninirahan? Since birth, dito ako pinanganak. So, 1989, ayun. Okay. Ito po yung mga ilang tanong po para po talaga dito. Ang una pong tanong is kung pwede nyo po bang ikwento kung ano po ang ginagawa ng mga tanod dito sa barangay ninyo? Isa sa mga pinakamaraming trabaho na officialis ng barangay dito ay yung mga barangay tanod namin. Kasi may mga duty sila sa umaga, iba pa rin yung duty nila sa gabi. Sa umaga, ayan yung mga road clearing para yung mga maling pwesto ng mga sasakyan sa mga kalsada, mga maliit na kalsada natin. Sila yung nagpapanatili na dapat maayos yan. Walang nakapark. At the same time, sa mga looban naman na iskinita, sila din ang nagsisimula ng mga paging. Dahil syempre, hindi mawawala talaga sa mga iskinita ng mga barangay, yung mga kanal, yung mga ganyan. So, lalo ngayong tag-ulan, maraming dengue, lamok. Sila ang namumuno dyan. Sa umaga, duty yan. Sa gabi duty naman, yan yung mga balikatan, mga nakapose sila sa kalsada dahil alam nyo naman, kahit pag nag-uulan, automatic yung mga medyo hindi masasamang loob dyan, yan naglalabasan yan. So kami, lagi kami dito sa barangay namin, pagkaupo namin, inano namin yan na nakamonitor lagi. At the same time, ang mga tanod din namin yung asikaso sa pag-duty sa promenade, meron din kami ganun eh. Sa promenade, tsaka sa mga sementeryo. Meron kami mga duty ganun. Wala po dito. Meron din, kasi ang tanod namin dito ay nakagrupo sa 4 na grupo. So, every day, meron kami naka-duty, bawat may naka-designate ng morning dito, ang grupo mo sa gabi, yung grupo mo sa promenade, ganun. Pangalawang tanong lang po is, ilan po ang tanod dito sa Area G? O kung hindi man po sa Area G, dito po sa barangay na mismo? Sa barangay namin, may nakaplantilya kami na tanod kasi sa Batas kasi meron kami dapat na 20 tanod lang. Yun ay nakaplantilya sa amin. Yun yung mga nagjo-duty, mga legit yun. Pero marami kaming mga volunteers na tumutulong sa amin sa mga tanod, lalo na pag yung tanod namin may sakit, may lakad, may pasok, may trabaho. Kasi pinapayagan din kasi namin yung mga tanod namin na mag-work. Kasi hindi naman kasi ganun kalaki yung salary namin dito. Kaya inaya namin sila magtrabaho. Kaya pag minsan naman natatapat yung duty nila sa pasok nila, may mga volunteer kami na nag-a-assist din. Sapat naman po ba yung mga volunteer o yung mga tanod ninyo para dito sa lugar? Oo. Ginagawa namin ng paraan na maging sapat. Kung hindi uubra, kahit kami na hindi tanod, nagjo-duty kami. Mga konsyahal, nagjo-duty yan. Para lang mapunan yung mga
member ng mga naka-duty. Tulungan po Tulungan. talaga. Susunod po is, ano po ang karaniwang problema o hirap na nararanasan nila dito sa komunidad? Kadalasang problema, siyempre pag mga pamilyang problema, hindi na kami, hindi kami nangingialam dyan. Pero ang kadalasang problema dyan, na laging nakasubaybay ang mga tanod namin, lalo na yung uwian ng mga sa school. Yan ang naging madalas na namin na ibablatter dito yung away, rambol. Sige pa. Wala akong barrier, padaan ka na lang. Okay po, sige po. Okay po. Sige pa. Kakat na lang. May kakat na lang yun, no? Opo. Ayun, yun ang madalas na problema dito sa barangay, yung away ng mga estudyante. Susunod po is, may sapat po ba silang gamit tulad ng mga flashlight, uniform, Kompleto kami. Kompleto kami kasi unang-una, may naka-allocate kami na budget para sa BDRMC na yan. So, if whatever happens na may sakuna, may bagyo, may brownout, chuchu, etc. Pero kaming gamit yan. Actually, nasa baba. Kung gusto nyo makita, nasa baba yung, pero kami sa baba, dyan, so, di ba may nagagawa ng parang pupunta nyo. Sa gilid nun, pero kami malaking ganon na kita naman yung laman ng loob, ayun yung mga gamit namin sa lahat ng mga pwedeng mangyari. Sakuna, trahedya, mga ganon, bagyo, brownout, kumpleto kami. Susunod po is, nakakatanggap po ba sila ng training o seminar para mas maging handa sila sa trabaho? Oh, actually, kumpleto kami dyan. Kami yung last na nagkaroon ng badak enhancement. Yung badak enhancement, yun ay siniseminar kami ng mga kapulisan. Kakatapos lang namin, siguro nung, kung di ako nagkakamali, September. Para meron kaming idea, marunong kami kung paano yung tamang pag-responde sa mga, kasi may mga nangyayari talaga sa barangay na medyo, medyo hindi na natin kaya. Kung for example, yung may mga palaksak ng hawak, may baril na gano'n. Kaya tinuturuan kami ng mga pulis mismo kung paano na mag-respond doon, tsaka kung paano ang gagawin na hindi kami natataranta. Gaano kadalas naman po yung mga ganun yung training o seminar? May seminar kami sa mga pulis parang once a year na enhancement. Pero yung badak na seminar namin, na mga kasama yung mga tanod twice a year yan. Bukod pa doon yung mga yung mga seminar ng secretary lang. Pero ganyan yung issue, ganun. Iba-iwalay din siya. Susunod po is, paano po sila nakikipag-ugnayan sa mga pulis o ibang opisyal kapag may nangyayaring insidente na hindi na nila hawak masyado? Ayun, kapag medyo, nakatulad sabi ko kanina, pag medyo mabigat na, may mga contact kami sa PNP, may contact kami sa City Hall, sa mga Police City Hall, yung Police Dasma. Kaya madali ang access. May GC kami, tulad ko, meron kami GC ng mga sekretary ng buong Dasma. Nakasama namin sa GC yung mga pulis. Kaya isang chat lang namin, isang sabi lang namin na ganito yung nangyayari. Mabilis din kami na komunikasyon rin. Susunod po is, may paraan po ba para kilalanin o pasalamatan ang mga tanod sa kanilang serbisyo? Meron kaming, ang tawag dito, parang binibigyan na certificate of parang performance ba? Every Christmas party namin. Parang yun yung binibigay for the whole year. Binibigyan namin sila ng award na ikaw yung pinaka nag-outstanding ngayong taon. At the same time, meron silang may bonus sila. Pero lahat naman sila nakakatanggap sa amin ng bonus kasi lahat naman sila nakakapag-perform. Every meeting namin, tulad niya ito, na-tsempuhan nyo na may meeting kami. Every meeting namin monthly, meron kaming mga tanod. Hindi lang sa tanod na department. Meron sa mga admin department din, sa health worker department, ayan. Nag-a-announce kami ng mga nag-i-stand out sa performance nila sa isang buwan. Bukod pa doon, yung yearly na pinaparangalan namin yung nag-perform talaga ng maayos. Next po ay, sa tingin nyo po, ano pa po ang pwedeng gawin para mas maging maayos ang seguridad dito sa area ninyo? Ayun, bukod kasi sa bukod sa mga CCTVs namin na nakalagay lahat ng iskinita, naka-antabi din naman kami, naka-monitor din naman kami doon. Yung mga tanod din namin, sinisiguro namin na una-una hindi nakainom pa mag-duty. Alam nila yung oras ng duty nila kasi hindi kami dito yung hindi kami pataasan hindi kami tunggalian, yung mga tanod namin, hindi sila ganon. Kumbaga, kung ano yung nila na trabaho nila, gagampanan nila. Kaya, ayun. Kaya mas nagiging okay yung samahan nila lahat. Huling tanong na lang po,
paano nyo po or kung ano man po ang pwede nyong advice para sa ibang barangay para mas maging maayos o para wala nga, tulad nga po na sabi ninyo, walang lamangan or taasan. Base ko sa ibang barangay kasi ano ba dapat? May kanya-kanya kasi tayong ano eh, may kanya tayong strategy sa pamumuno natin sa barangay natin. Ngayon, kung sa tingin namin, ako talaga, hindi lang kami, maraming barangay na rin ang nagsasabi na maayos yung pamamalakad namin dito sa constituents namin, sa mga mamamayan namin sa amin. Siguro dahil na ma-advise ko sa kanila, ano siguro, huwag nilang hawakan sa leg yung mga tanod nila. Kaibiganan nila, ituring nila na pamilya, ituring nila na kaibigan. Kasi kapag ganun yung ipinakita mo sa mga tanod mo, kikilos yan ng mas maayos. So, mas mapapakinabangan sila na mga mamamayan sa barangay ninyo. Ayun. Ayan. Maraming salamat po Ayun. sa oras Thank na you rin po. binigay Thank you, ninyo. thank you Kahit so much. busy po kayo. Oo. Sobrang ngayon pa ano ko gagawin ng report. Okay. Hello po. Kasama po namin si Kagawad Rico. Kagawad Salinas. Ito po yung pang-disaster preparedness nila. Ilang gamit naman kasi yung iba daw po is nasa labas pa. Dito sa Barangay San Juan. Ginagawang tent. Ayan. Ano pinakuha ko po kayo? Hindi namin nang gumagawa. Ayun. Yun naman po. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Wala pang cash yan pagka ganyan. Nung po, konting tanong lang naman po. Anong tanong? Una ko pong tanong kung ano pong pangalan ninyo. Jocelyn Sanoso. Ako naman po si Diana. Tapos ito po mga kagrupo ko. Kaya saan ba ho kayo? Taga ano po kami? Taga Lasal Dasma po. Yung mga estudyante. Opo. Para po sa project. May ilan lang naman po akong tanong. Tapos, yun lang naman din. Ang sunod ko pong tanong is kung gaano katagal na po kayo naninirahan dito sa Barangay San Juan. 17 years old pa lang nandito na ako. Ah, Ngayon ay 60 na ako. ang tagal na rin po. Susunod po is, nakikita niyo po ba yung mga tanod dito sa lugar ninyo at kung gaano kadalas naman po? Oh. Sa Tuwing, pag-ikot nila, opo. duty. Araw-araw naman po. Araw-araw, iba-iba. Araw-araw yan, iba-iba ang duty nila. Schedule sila, ganun. Opo. Susunod po is, sa tingin niyo po ba nakakatulong sila para mas maging maayos at ligtas yung barangay ninyo? Oo naman. Susunod po is, may nararanasan po ba kayong tinulungan na kayo ng tanod o nakita ninyo na tumulong sila sa ibang tao? Oo, pagka may mga gulo. Pero sa akin, wala pa naman. Salamat. Yan po. Susunod, Pagka may mga gulo, ina-assist nila. susunod po is, ano po ang karaniwang nakikita ninyong ginagawa nila dito sa barangay? Yung mga naka-duty sila, nakamasid sila sa mga, ganyan mga palabasan ng estudyante. Di ba, malapit sa school? Ay, opo. Ayun, mga nakaabang sila dyan sa kanto para magano. Sa gabi, naka-duty sila dyan sa kanto rin. Susunod po is, sapat po ba yung mga tanod ninyo dito sa tingin ninyo para manatiling ligtas yung lugar ninyo? Oo naman, kaya naman nila. Pero siguro, pagka medyo maano na, malalalim na yung kailangan ng disenter's na. Iba na po na Oo, pag iba malalim na. na po yung gabi. Oo. Hindi, kung ibang may gulo na ba? Opo. Pag lumalala Pag di na kaya, po. Opo. pulis na. Opo. Huli pong tanong is, ano po yung pwedeng gawin ng mga residente at mga tanod para magkatulong-tulungan at mas maging ligtas yung barangay? Pagka may gulo, nire-report ko namin sa kanila. Ayan lang naman po, Nay. Maraming salamat po Okay. sa oras niyo. Thank you po. Okay. Kunin ka lang. Okay. Thank you po. Sige.